Kasi kung mo, wala kang alam, may problema ka na, bibigyan ka pa ng barkada, ano ba to? Yan yung solusyon. May solusyon? Ano gagawin dito? Ano mo, subo mo. Ano? Ito yung panindi. Ano gagawin? Hindi mo. Higop mo. Ayun pala. Kung nawawala yung problema mo. Oo, nawawala yung problema mo. Niluloko mo yung sarili mo. Pagkatapos ng araw na yon, ano pa rin yung problema? Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, pag alam natin nandiyan ang pagsubok, mas lalo tayong lumalakas. Kasi ang kalakasan natin ay si Jesus Christ. Nakapanalangin tayo, Lord, meron po akong kinakaharap na problema, may kinakaharap po akong pagsubok. Ikaw ang aking kalakasan, Panginoon. Ako'y mahina, ako'y tao lamang, pero ikaw ay nandyan para ako'y tulungan. Ang gaan ng buhay, kasi sabi nga ng Panginoon, bigay mo sa akin yung kabigatan, di ba? All those who have heavy laden. Kaya ito pong ipapangaral ko ay talagang nakakamangha po ito. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Ang bilis lang po nitong ipipreach ko, pero nawa po ito'y iyong ibahagi sa ibang tao para hindi na sila mapahamak. Amen? Lalo na yung kamag-anak natin, asawa, kapatid, para hindi na sila mapahamak. Kayo nandito sa loob, hindi na kayo mapapahamak kasi malalaman nyo na eh. Pakita mo yung Matthew. Chapter 22, verse 1 to 14. Basahin po natin yung Bible natin. Ilalabas naman po ni Brother Jason, pero mas maganda buksan niyo yung Bible nyo. Ang walang Bible, anong gagawin? Bumili ng Bible. Huwag natin sasamba. Bumili ng Bible. Okay? Meron kang pambili ng kung ano-anong gamit, pero Bible, kaya nung nalaman ko yun, nung ako yung unang-unang umating sa church at rinig ko, bumili ng Bible. Ang ginawa ko, nagpunta ako sa may bilihan ng Bible, tapos tumingin ako doon sa mga shelves, tapos sabi ko, ano kayong magandang Bible dito? Kasi gusto ko pag nagsisimba ako, may dala akong Bible na maganda, medyo maliit, medyo sakto lang, handy. Tapos pagtingin ko ng presyo, 1,500. Pinakaliit na Bible. Pero medyo lumalaki, malaki din yung presyo. Pero bakit ka manghihinayang? Amen? Nakakabili ka ng cellphone, 11,000 yung halaga, 7,000 pinakamababa. Cellphone mo, umaabot ng 30,000. Tapos Bible, 1,500. Parang cellphone ko yun So, pagsikapan natin bumili ng Bible. Mabuti nga ang church natin, si Papa, si Pastor Ricky, ang ating pastor ay nagbibigay ng libreng Bible. Meron ka pa ba? Meron ka pa libreng Bible? O yan limited na lang. So nasa sa inyo na kung paano kayo lalapit kay Papa. May limited tayo. Kasi dati, ang daming binigyan ni Papa ng Bible no? So libre. Pero kung kung may pambili naman, bili na tayo ng Bible para hindi tayo naliligaw. Amen? So, nasa Bible na po pa tayo, Matthew chapter 22, verse 1. Okay, makinig. Amen? Sabi dito, ito importante po ito pakinggan, makinig. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sabi dyan, talinghaga, gumagamit ng Panginoon ng talinghaga noon para maintindihan ng tao ang kanyang gustong ipabatid. Ang kanyang kaharian, kasi sabi nga ng Panginoon, kung ibibigay ko sa inyo ng rekta ang tungkol sa langit, ay hindi nyo na maintindihan. Diba? Yung sinasabi pangalan ng Panginoon, yung tungkol sa mundong ito, hindi na natin naintindihan. Lalo na pag sinabi ng Panginoon yung tungkol sa langit, mas lalo pang magugulat ka. Kaya may talinghaga siyang ginamit. Ito ang sabi niya. Number 2, sabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan.
sa kasalan ng kanyang anak na lalaki. Sabi, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kasalan. Amen? Imagine, okay. Gamitin natin yung imagination natin. Kasalan. Sino nakaatin na ng kasalan dito? May nakapunta na ng kasal? Kanina, Freddy. Okay? Pag nagpunta ka ng kasal, di ba? Precious moment. Sabi mo, precious moment. Precious moment. At napakasayang pumunta sa kasal. Actually, pag ako inimbitahan sa kasal, ang unang pumapasok sa isip ko, ay ano ba yung susuotin ko? Di ba? Kasi ayoko pumunta doon na gutay-gutay ako, di ba? Nakasando lang, pupunta ka doon. Kasal yun eh. Kasal, tapos nakasando ka lang, tapos. Di ba? Pagkasal, in grande. Kaya ang matindi dito, sabi dito sa Matthew 22, sabi dito, kasalan, nagdaos ng isang handa para sa kasal. Ang malupit, sino yung nagdaos? Isang hari. Alam niyo po ba, ang isang ordinaryong kasal ay in grande na. Dito sa Pilipinas, pag sinabing kasal, di ba? Anong handa? May manok. Pansit. Actually, parang kumpleto kasi kasal eh. May minuto. Di ba? May lechong manok. May lechong baboy. Minsan ganun pa, papatumba ng baka. Yung sa probinsya, talagang hindi pwedeng walang lechon yan. Pag probinsya, kasi nung pumunta kami Cebu nung nakaraan, nag-ano lang kami doon, nag-stay kami ng 1 week, namasyal lang kami doon, nagpa-lechon ng baboy. Walang okasyon yun ha. Ganun sa probinsya. Kasi nagpunta kami sa tito niya, pagtingin doon, tulungan ng baboy, ang daming baboy. Nagturo lang ng isa, yan, katayin niya yan. Sabi ko ganun. Tapos, ayun, nagluto. Nilechon yung kalahati, may minuto, may ano, ang daming ganda. Kaya pagkasalan, sobrang grande. Lalo na kung hari ang nagdaos ng kasal, mas matindi yan, hari yan eh. Sino mo, sabihin natin yung susunod. Sabi dito, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Sipin mo, inimbitahan ka ng hari sa kasal. Parang sinabihan ka, punta ka sa kasal ng anak ko ha. Yung grande yun. Tignan nga natin, ayaw nilang dumalo. Kung ako yung imbitahan, sasabihan ko yung nag-imbita sa akin, ayoko dumalo dyan. Iba, no? So next, sabi dito, number 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Kasi nung unang imbitasyon, parang walang detalye. Parang, punta ka, kasal ha. Ngayon, ito, may detalye na. Sabi nung hari, sabihin nyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay, ano yan? Napatay na ang aking mga baka, big time. Hindi bago yung pinakatay. Baka. At ang matindi, hindi lang isa. Ang dami. Sabi, baka. Di ba? Ang dami pagkain yan. O, di ba? Nawala? Sa Bible natin masahe. Ayan. Mga baka at mga pinatabang guya. Anong guya? Gulay? Batang baka. Oh, sige mo may kambing pa, papaitan or something. O iba-ibang luto. At handa na ang lahat. Sige mo, pupunta ka na lang. Handa na ang lahat. Ayaw mo pa. Ito pa halina kayo. Para sabi ng hari, halina kayo. Pero ano nangyari? Anong ginawa ng mga inimbitahan? Ngunit, ito pakinggan nyo to ha. Ewan ko anong klaseng utak meron yung inimbitahan na yan ha. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanilang bukid, at mayroong namang nag-asikaso ng kanilang negosyo. Grabe, ang hirap pa ng imbitahan ng negosyante at ng nagtatrabaho sa bukid. Parang sinabi na, ayoko umati ng kasal na yan. Dito na lang ako sa bukid. Ayoko umati ng kasal na yan. Dito na ako sa negosyo ko. Kikita pa ako. Ganun daw ang kaharian ng Diyos eh. Iniimbitahan mo sa kaharian, pero tatanggihan ka dahil ang daming ginagawa. Ayaw, isipin mo, baka, guya,
handa na ang lahat, pupunta ka nila. Masyadong juicy at masyadong pakipot, no? Sino binibitahan dito sa kasal na ganon? Kunyari, best friend mo, nung bata ka pa, tapos ikakasal. Best friend, ating ka ng kasal, ha? Ay, ayoko pumunta. Hindi, may mga handa na, may baka, pupunta ka nila. Hindi, ayoko talaga. Hindi. Sobrang ano, ha? Attitude. Ano ba tawag doon? Attitude. Yung pakipot. Yun, pakipot. Masyadong pakipot. Ibig sabihin ng pakipot, yung... Ano ba yun? Yung parang papilit ka, kailangan kong pilitin. Sa kaharian ng Diyos, maraming ganyan. Kailangan mo pang pilitin para lang pumunta sa kaharian ng Diyos, di ba? Kailangan mo pang akitin. Sabihan mo pong, maganda doon. Ay, ganito. Sinabi mo na lahat. Ay, ginawa mo na lahat. Sinabi mo, may buhay na walang hanggang. May buhay na walang hanggang na yun, ha? Ayaw mo pa? Hindi talaga ako pumunta dyan. Hindi, ha? Anong klase yun? Kaya ito, pinag-aaralan natin kasi lahat tayong born again ay nag-i-invite. Tama? Amen? Kasi pag yan, nag-pair, naging ano? Nag-iba. Okay? So, bubon tayo. Sa 6, malapit na tayo matapos. Ito na po yung nangyari. Sinunggaban naman ng mga iba ang mga lingkod. Hinamak at pinatay. Grabe, yung pinadala ng hari na mag-imbita, ang ginawa ng mga iniimbitahan, sinunggaban nila. Nawakan, tapos, hinamak, tapos, pinatay. Grabe naman yun. Ikaw na inimbitahan sa kasal, may handa na lahat, dadali mo ang sarili mo, meron pang pinadala ng hari na mag-iimbita sa'yo, pinatay mo pa. Hindi ko masyadong matindi ang galit nitong tao na to. No? Marami ganyan, inimbitahan mo, ayaw talaga. Ay kipagpatayan talaga. Ayaw. So ito nangyari. Ayaw eh. Anong nangyari? Next. Galit na galit ang hari. Ayan na. Ang ganda-ganda ng imbita ng hari sa inyo. Iniimbita kayo ng hari na umatin sa piging, sa kasal, sa party. Ayaw nyo? Pinatay nyo pa yung aking alagad, ipinatay nyo pa? Ito ginawa ng hari. Galit na galit ang hari. Sabi dito, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Sipin nyo ha, sinunog ang lungsod. Pag sinabing lungsod, ano yun? Buong Caloocan ba yun? Buo. Lungsod eh. Pinadala yung hukbo. Pinadala yung kanilang mga kawal. Tignan nyo ha, binibigyan kayo ng blessing, ayaw nyo, o sige, pinatay nyo pa, pinadala kayo yung mga kawal, pinagpapatay ngayon sila. Ngayon, ang sumunod, pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Wala, hindi karapat-dapat yung inanyayahan, nakahanda na yung pagkain. Kaya ito ang ginawa ng hari. Next. Sabi ng hari, pumunta kayo sa mga lansangan, matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. So, ibig sabihin, lumabas lahat ng mga alagad ng hari at lahat na makita sa labas, inimbitahan sa kasal, pinapasok. Kasi yung iniimbitahan na specific na tao, baka siguro kapatid ng hari ito or kamag-anak. Sipin mo, kamag-anak, di ba tayo, pag nag-imbita tayo, kamag-anak na mismo, ayaw pa eh. Kapilit pa eh. Susi pa eh. So, ang sabi ng hari, sige, labas kayo dyan. Lahat na makita niyo tao sa lansangan, papasukin. Eh, yun ang nangyari. Next. Sabi dito, pumunta nga sa lansangan, sa mga pangunahing lansangan, ang mga lingkod, at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama at mabubuti. At napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ibig sabihin na puno ng tao yung kasalan. Pero hindi nababahala ang hari dyan. Ang daming bakang pinatumbay. Pinagluto, ang daming pagkain. Kaya yung buong kaharian, puno ng tao. Sipin niyo yun? Di ba ang saya?